Kita kong kumatok, babae, nakiusap na ipahilot niya yung anak niya dahil merong lagnat, merong sipon, merong ubo. Ang pumasok at sa isip ko, COVID ito. COVID ba? Naawa ko. Talagang naawa ko eh. Pero inalala ko yung kasama ko sa bahay. Brad. Nandiyan ka ba? Ano yun? Ano yun, sister? Nandito lang ako. Dati kasi, Oh. mahiya ka maghilot. Oo nga. Ayaw mo maghilot kahit marunong ka maghilot. Tinatago ako. mo yun. Oh, ano ka-obliga sa'yo na maghilot ka? Ayun lang. Yun lang kasi nag-umpisa ko na naobliga ako maghilot nung time ng pandemic. Yung time ng lockdown na yun. Mayroong babae na kumatok dyan sa gate. Gabi na. Yung timing ng kapaligiran eh. Nung nakita ko kumatok, babae na nakiusap na ipahilot niya yung anak niya dahil merong lagnat, merong sipon, merong ubo. Ang pumasok at sa isip ko, COVID ito. Nagko-COVID ba? Siyempre, naawa ko. Talagang naawa ko eh. Kumbaga yung sitwasyon ng na-COVID, andun po sa anak niya. Tapos siya balisa. Kaya sabi ko sa kanya, naintindihan kita, huwag ka ng paliwanag. Pero ang problema kasi lockdown, baka mahuli tayo ng barangay. Tapos, ang isa nilalala ko, hindi man ang sarili ko. Dahil kung ako lang, walang problema yun. Mga kasama ko sa bahay. Tapos, bukod nun, meron kaming kapitbahay dito. Dito sa compound namin, 3 ang bahay dito eh. Yung pinakauna talaga na nahirapan ako dun. Sabi ko sa kanya, kausapin ko muna yung misis ko. Kinakausap ko misis ko. Sabi ng misis ko na, ano hilot? Maghilot ka na. May social distance ngayon? Sabi ko, oo nga, pero mga kaawa kasi dahil wala daw silang malapitan. Sinabihan ko sila na mayawang Diyos, gagaling yung anak mo. Sabi niya, paano gagaling yung anak ko na wala man inom gamot? Kaya nga kami lumapit sa inyo para mahilot mo. Hindi yun ang kinukumbinsi ko misis ko. Sabi ko misis ko, silipin mo sa gate. Kasi nakakaawa yung mag-ina. Siyempre, hindi na sinisilip dahil siguro maawa din siya kung makita niya. Ako naawa kasi ako eh. Naramdaman ko yung awa sa mag-ina. Ngayon, ang nangyari, nalangin ako. Ang inisip ko kasi baka umalis na. Matagal ang ano namin sa misis ko eh. Sabi ko, umalis na yun. Pero pinanalangin ko sa Diyos na sana gumaling yung bata. Kasi tingin ko talaga, may COVID. Di, sinilip ko ulit. Malapit na mag-isang oras eh. Sinilip ko, baka nakalis na. Nung pagsilip ko, nandun pa rin. Naghintay. Lalo ako naawa na. Dahil talagang naghintay sa akin. Di, ang ginagawa ko, linapitan ko ulit misis ko. Nandun pa rin no. Makakawa talaga tingnan. Sabi ng misis ko na, ano ba siyan mo ba? Bakit tiluting mo? Sabi ko, unang-una naawa ko sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, sabi naman ni Kuya Daniel na ang paggawa ng mabuti, hindi magbunga ng masama. Sabi niya, misis ko, sige, nilutin mo. Tapos mag-disinfect ka na lang. Yun, minalikan kong bahay no sa gate. Tingin ko sa mga kapitbahay, malapit sa amin, sarado na. Pinapasok ko siya. Pero hindi ko pinapasok sa bahay, doon lang sa labas. Manap lang kami na nakatago, kami na makita sa kalsada. Kasi may nag-iikot ng mga barangay tano doon. Binilisan kong paghilot ko. Salip na 5 to 7 ang haplos sa bawat portion. Wala. Ano lang. 2, 3 haplos lang. Ang inasahan ko man doon, yung panalangin ko sa Diyos. Tapos iyakan ng bata na iyakan. Tapos nanay niya, nagka-problema paano niya patahimikin ng bata. Nung matapos na, uwi na sila. Panay pasalamat yung nanay sa akin. Sabi ko, huwag kang pasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa Diyos. At panalangin natin sana gumaling yung anak mo at manalangin tayo na hindi tayo mahawa sa COVID dahil marami tayong sagutin. Kung mahawa ako ng COVID, maraming madamay dito. Panalangin na natin yun. Yun, umuwi siya. Nung umuwi siya ngayon, kinabukasan doon na dahil may mga kapitbahay sa nakabalita na may nanghilot. Nako, nung sunod na gabi, arami nang pumunta dito. Pasulpot-sulpot sila dahil may nagbantay, lockdown eh. Ang sabi ko sa kanya, sinabihan ko yung nanay, uwi ka muna sa bahay niyo. Huwag kang kumpiyansa dahil lockdown ngayon. Ang gagawin mo dun sa bahay mo, mag-utos ka ng mister mo, papuntahin mo dito. Para yung mister mo, i-guide ko na huwag kayo labas ng labas. Bawal po yun. Madadamay kami niyan. Yun, di bumalik yung lalaki, yung tatay na. Tinuruan ko sila, in-advise ko sila na kung hindi talaga kaya nyo dahil pilot kayo, huwag kayo magsabay-sabay. Isa-isa lang pupunta dito tapos tatago kayo. Yun, ginagawa ko. Awat tulong na. Doon nag-umpisa. Pinatuloy ko na lang dahil talagang naawa ko eh. Lamiyak sila. Tuloy-tuloy po yung paghihilot ko kahit lockdown, yung awa ng Diyos.
sabayan ng panalangin. Hindi ako na-COVID dun sa time na yun. Na-COVID ako nung pagkatapos ng lockdown. Yung maluwag na nakaakyat ako sa bundok, nakuha na ako ng mga, bilhin ako ng mga halaman. Yun na po ako na-COVID. Yun po dahilan kung bakit ako naobliga sa paghihilot. Naawa ako. Naramdaman ko yung awa. Sabi nga ni Kuya, pag naawa ka tapos wala kang ginagawa, walang kwenta yung awa mo. Siguro kung hindi ako naawa ng babae na yun, hindi ko hilutin yung anak niya dahil siyempre ang isip ko, baka makubid ako. Kasi lockdown eh. Pero dahil sa awa, naobliga ako maghilot. Kaya mula noon, naghihilot na talaga ako hanggang ngayon. Meron ako mga pumupunta dito, pero hindi ganun karami na ngayon. Hindi gaya noon na talagang mananakit yung daliri ko sa kahilot. Dami nagpahilot. Ang pinakamarami nung nagpahilot sa akin yung time na yun, sa pandemic, mga bata. Yun po ang istorya ng bakit ako naobliga ng paghilot dahil sa naramdaman ko yung awa. Maraming salamat po sa Diyos.